You look at me like I'm crazy when I shut my feelings out. You look at me like I'm different, still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments, doesn't mean I don't need you. Good morning sa inyo lahat. Alas 7:30 ng umaga at naihanda ko na yung tuktok. Ilagay ko na yung mga kailangan, yung mga gamit namin. At ngayong araw ang unang biyahe nitong ating tuktok. Ang plano ko sana, dalawa lang isasama ko, si Jarvis at saka si Kopi. Kaso nakikita ko malungkot si nanay, so gagawin ko ng tatlo. Isasama ko rin si Gianni. Puntahan ko na muna at nang maisakay ko na, lalagyan ko pa pala ng ano yun, ng diaper. Oy, ubos yung pagkain ha, ubos yan. O, tingnan nyo si nanay, nandito lang siya sa upuan. O, tara, may tuktok na tayo. O, yung maiiwan dito lang muna ha. O, syempre maiiwan nga no. Pakabait kayong dalawa ha. Uwi ang mami mamaya. Iisa-isahin ko lang muna at mahirap kasi ito silang dalawa-dalawa ang labit ko. O, Kopi, may tuktok na tayo. Ano? Kopi? Ano? Naninibago ka? Ha? Naninibago ka? Inaamoy-amoy mo eh. May plastic pa ano? O, lagyan mo na kitang diaper. Ano? Naninibago ka? Alis tayo. Atin na tong tuktok. O, dyan ka muna ha. Wait lang, kunin ko lang yung dalawang kasama mo. Naninibago ba si Kopi? Siyempre, yung amoy ba nung mismong tuktok, wala dun eh. Hinahanap niya, inaamoy-amoy niya eh. Jack! Bumalik ka! Bumalik ka doon, bumalik ka. Hindi ka muna sasama. Ikaw na yung kasama ng last camping ah. Jack! Talaga naman. Ikaw isi ihi din. Ikaw mag-ano muna, diaper. Ikaw mag-leash. Ayan, di mas okay sa'yo yan. Oh Jack, huwag kang pupunta sa ilalim. Huwag kang pupunta. Sa next na biyahe ka na ha. Kala ko papasok ka na naman dun sa ilalim ng tuktok eh. Pahihirapan mo na naman ako eh. Sa next na biyahe ka pag uwi ha. Si nanay sasama. Lungkot na ikaw, na-miss mo na yung tuktok. Ayan, dyan ka. Halika rito, ikaw nakalish ka na, halika rito. Lalagyan ng tali. Hindi kayo pwedeng magdikit ni Jarvis at si Pacboy eh, baka madali ka na naman yan. Hindi ka na pwede. Ano, Jarvis, saya? Happy? Oy, wag mong kaskasin yan. Wag ka nang umibabaw dyan, nanay. Mahulog ha, mahulog. Mga pinagagagawa mo talaga. O, dyan lang, Kopi. Huwag masyadong kadungaw ha. Ganyan lang ha. Oy, Gianni, ayos. Ba't dyan ka sa ibabaw? Ayos ha, maayos. Ay, good morning. Talaga, napakaganda ng umaga at butit binigyan tayo ng magandang panahon. Kopya, tayo dadaan muna ng school ng aking asawa. At doon rin naman ang daan natin, pamahihay. At susunduin ko muna si Lasadik sa Lucena, doon sa tita niya. At ang isa pang mga kasama natin ay si Dokbo. So, magkikita na lang kami sa may parting Pagbilao at meron pang isa. Malalaman nyo mamaya. O, umayos ha? Lahat ng alaga ko ngayon ay nakatali kung nakikita nyo. At medyo nag-aalangan ako kay Kopi. Although sanay naman yan ang hindi nakatali pagka nakasakay sa tuktok. Eh, iba tong tuktok eh. Doon siya sanay sa dati nating gamit eh. Mabuti yung masanay muna rin siya dito. Siyempre, iba pa rin yung feeling ng takbo nito eh. Kailangan ko palang ayusin yung aking cellphone at di ko makita yung side view. Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. Forever young, forever young, forever young. Nandito daw siya auditorium. Eh, sakto naman na yung daan dito sa may papunta sa likod ng school, eh, sarado yung kalsada. Kaya dito sa may harap ng simbahan ako. Kaya ito, sakto. O, tatlo. Eh, malungkot si nanay eh. Sinama ko na si nanay. Ha? O, ayan, o. Wala nang basahan yan. Ibili na lang ako. Ay, kami ilalarga na.
Ingat ha. Ang Dok. Eh, kachat ko naman eh. Kung may pagkikita naman kaming lugar eh. Diyan na lang, diyan na. Ikaw na bahala dun muna sa dalawa ha. Pag uwi mo. Sino doon? Si Mocha? Si Mocha, tsaka si... Hindi. Ano, larga na kami ha? Sige. Umayos na nanay. Ba't nandiyan ka? Bahala ka nga. Nakatali ka naman eh. So, 41 kilometers yung layo mula dito hanggang doon kila Lazadik. Halos 1 oras din pala. Siya, tara na muna. At ang isang mataas-taas na aakyatan natin ay yung... Oy! Yung sa Pamahayhay. Para makarating tayo ng Lokban. Siya, tara na muna. At baka tayo malate sa usapan namin ni Doc sa oras. Baka maghintay pa ng matagal. Ayos, umayos. Mahayhay na tayo ng 8:30. At kung makikita nyo nga pala, kinabit ko na ulit yung ating ibang mga accessories na gamit-gamit natin pag nabiyahe tayo. Tulad nitong mga ilaw ko. Siyempre yung ating saksakan ng USB para makapag-charge. Hindi ko na lang naikabit yung mismong navigator ko or navigation kasi medyo may problema na. Tapos, dahil wala ritong lagayan, hindi ko na ikinabit yung ating speaker na malaki. So, ang gamit-gamit ko ngayong speaker ay itong maliit na JBL. Ito palang nabili ko to ay JBL Go 3 na na Class A, yung imitation, hindi original. Meron palang nabibiling ganun. Kaya bumili pa ako ng isa pang JBL tuloy, yung Go 4. Kasi walang fake nun na i-connect mo mismo sa app na mong ng JBL. Kaya dito ako nakakapag sound trip ngayon. At least kahit pa paano, meron pa rin akong sound trip. Hindi ako mabuburyong sa biyahe. Kunti na lang at mararating na natin yung matarik na akyatin. Nagagamay-gamay ko na siya pagka yung mga paakyat na matarik, tapos magbabawas ako ng hindi ako mabibitin or mamamatayan ng makina. Okay, dito na tayo sa matarik na daan ng Mahayhay. Pagkatapos mismo ng tulay, ito na yung matarik. Isa natin ang Tarsera. Tarsera, walang problema. Hoy, mayos kayong tatlo ha. Mapapasabak ang ating tuktok. Kaya ba? Tarsera, di na ba tayo magbabawas? Itong part na to, pagliko na to, ito yung mataas. Kung napanood nyo dati sa balita, ay dito yung merong na-aksidente na bus. Sumalangit nawa yung sa mga pumanaw doon. Mabawas tayo ha. Yun. Nagamay ko na kung paano magbawas nang hindi siya mabibitin. Segunda. Kayang-kaya. Mahabang akyatin to, na matarik. Hindi pa. Biya konti pa. Wala, chillax lang yung tatlo Okay, dito na tayo sa taas, dagdag. All goods! Nagamay ko na. Talagang sadyang hindi ko paggamay nung umakit tayo ng landing point, kaya nabitin at kami at namatayan ng makina ron. Woo! Let's go! 33 kilometers. Mukhang maitim ang ulap doon sa harapan, pero mukhang hindi naman tayo uulanin. Ulanin man tayo, ay nakatuktok naman tayo, walang problema. Ba't ko nga ba inaalala yun? Ang aalalahanin ko ay yung kasama ko kasi nakamotor si Dokbo. Si Lazadik, hindi ko lang alam kung sasakay siya sa akin or sasama siya ng nakamotor din. Dito na tayo sa bypass road ng Lokban para mas mabilis-bilis ang ating biyahe. May nakita akong tuktok na sobrang laki. Kulay dilaw nasa harapan. Tamo. Tingnan ko, kung maabutan ko medyo mabilis din sagad na talaga yung nito hanggang 67. Ito crossing. Maabutan ko. Mukhang kasabay ko naman sa dadaanan kung saan siya pupunta Anong tuktok to? Ito nyo. Grabe ang laki niya Motoposh. Hindi ko nakita yan. Ang laki. Parang mas maganda yun Yung Motoposh na yun, ang laki rin ng gulong Parang gulong ng sasakyan Ang
Ang laki, ang lawak, ang haba. Wala kasi sa amin nandito eh. Di ko alam kung saan makakakuha ng ganun eh. Pero all goods naman. Okay na rin naman ako dito sa kinuha nating tuktok. Okay, malapit na tayo. 6.2 kilometers or 14 minutes. Karga na rin ako. Kanina, nagbiblink na yung pula. Biglang nag-isang bar ulit. Nakaka 132.2 kilometers na tayo dito sa ating tuktok. At magpakarga lang ulit ako. Siguro sa ngayon, malakas pa siya kasi bago pa lang. Pero in the long run, saka natin malalaman kung gaano siya katipid sa gasolina. Pula? Okay. Natin kung ilang liter naman yung papakarga natin ngayon. Ito po. Sige, pakarga na lang po muna. Tingnan ko po muna kung ilan ang aabutin. Tinatansya ko pa kung kada pakarga natin is kung magkano. Kasi parang sa ganun, hindi tayo nanguhula. Nakargahan ng 11.14 liters. 644. So mga ganung ano pala dapat yung ano ko. Mga nasa 600 naglalaro yung kada karga. Lista ko lang kung ilang ano. Para nang sa ganun, makompute natin kung ilan yung bagong bili natin at saka yung sa mga susunod na pakarga natin. Ayun. Ngayon ko nakita na full tank yung ating fuel gauge. Nag-chat na rin ngayon si Doc. Bakit pa lang daw siya nakabinte. Tapos si Lasadik, tiyatanong ko kung anong oras daw makakarating. Sabi ko 15 minutes to go na lang. Ayun. Lapit na tayo eh. Huwag na maingay. Tama, pag nagbubuhol kayong dalawa na nga lang itinali ko, nagbubuhol pa kayong dalawa. Si Kopi, okay na ulit eh. Sanay na ulit siya sa tuktok. Ang gulo yung dalawa. Pag kayong dalawa talaga magkasama, nanay at saka si Jarvis, parang mas paano pang isama si si Jack eh. Hindi ganyang maingay eh. Tsaka si Mocha, maarte lang, pero hindi naman din ganyang kagulo. Pagdating dito sa Giant din ba to? Pares pa lang Giant to. Yung mismong gas station. Ito yung padiretso ng Mauban. Itong kanan, ito yung Patayabas. Na ang labas ay paano na rin pagbilaw. Dito pala ako tinuturo ng daan. Konti na lang naman. Lapit na 600 meters na lang. At ito, panay tubigan nyo na sa tabihan ko. Tsaka, ito yung yung dam. Irrigation. Papasok pala to. Kaya pala, hindi ko alam kung saan yung mga nasa video ni Lasadik. Medyo makitid nga lang ang daan. Pero kaya naman. Lumagpas ako. Kaya ang daming aso. Ayan, natago na lang. Dami yan. Yari tayo dyan. Okay lang, tama pa ba yung ating inaanuhan? Parang nagpas na ata. Nagpas na nga. Yun yata sa may parting yata yung subdivision ata. Sterling Hills. Ngayon natin kung tama yung binigay sa aking pin location ni Lasadik. Baka mamaya maligaw ako eh. Mamatarik to baka sumayan sa kuryente. Ang nagustuhan ko dito sa gamit nating tuktok ngayon, pag magre-reverse gear ka, hindi mo na siya kailangang i-neutral. Basta hatakin mo na lang mismo yung lever niya para mag-reverse. Kasi doon sa dati nating gamit na tuktok, minsan, hindi ko makagat agad yung reverse gear. Kaya kailangan, i-neutral mo muna. Tsaka mo ulit i-first gear. Dito, hindi. Pagkabatak mo ng lever, engage na kaagad yung mismong reverse gear kahit na hindi ka pa nag-neutral or nag-change ng gear. Daming aso. Ay, tumigil. Ito na nga yun. Ito yung nakikita kong bahay dun sa vlog ni Lasadik. Ang laki pala. Laki ng bahay. Atras tayo. Kahit nakasegunda ako, hindi ko na kailangan mag-iba ng gear. Parang dito ata. Ito na nga. Yes, bro! Hello! Sasakay ka? Magmumotor ka? Uy, Kopi! Hindi mo nakilala yan! Lasadik yan Talagang papasok pala to. Kopi Ay, wag magulo!
Isa, dito muna kami, tapos mag-aasikaso lang din si Nasa Dik ng kanyang gamit at alaga na rin kami maya-maya. Susunduin ko po muna, hiramin ko po lang po muna. Oh, wag maingay, wag magulo. Dami rin palang aso dito eh. Ayun pa oh, parang kamukha ni Jackie oh. Ay, hello po. Good morning po. Dito, Cheng. Hello, ayan oh. Lalaki din po ano? Oo. Ah, mas malaki to. Kanya. Kamukha na, magkamukha po ano. Jarvis, may kamukha ka rito, ayun oh. Kambal mo. Pero mas malinis yun. Hindi ka pa naliligo eh. Hello! Hello si Jarvis. Hello si Mocha. Ito po yung lalaki, Jarvis. Si Jarvis. Ito si Gianni po. Saka si Coffee. Kopi ka. Hello! Tapang nyo, akala mo naman eh. Ito lalaki siya. Yun oh. Time check, alas 12. Yung punto ng tanghali. At palis na kami na ngayon nila sa Dik. At tatagpuin muna namin si Doc Bo. Dun sa may tinuro kong kainan. Yes! Labas muna tayo dito sa kung saan natin pinasok tong lugar nila sa Dik. Oh, piya. Oh, wag nang masyadong maingay ha. Ato, ang daming ano rito. Ang daming yung bubulihin. Oh, ayun na naman, ayun na naman. Oh, tumigil, tumigil. Oh, nagbuhol na kay Jan Nanay at saka, Jarvis. Ah, pagbilaw na tayo at sobrang dami ng butas-butas sa kalsada. Pero all goods naman eh, oh. Wala akong maramdamang yung ngalay sa braso kasi dual shock yung harap nito. Kahit medyo nakakadaan tayo sa mga bigla-bigang bultas. Ito sila sa Dik, oh. Malapit na tayo! Kusina ni Meses dito sa Pagbilaw. Para bago tayo dumaretso ng camping site ay makakain din muna at dito rin naman kami magtatagpo ni Doc eh. Nasaan na? Ito na si Doc. Naka-red na long sleeve, nag-iintay. Nakasandal sa poste. Ito, kumakaway na oh. Yes, Doc! Magdara! Ayos ba? Sarado! Sarado! Meron pa naman mga kainan dyan eh. Ano kaya? Baybayin natin. Oh, bye-bye na lang natin. Susunod ako sa inyo. Ah, sige. Dahan-dahan lang kami. Uy! Si Doc yan ah! Sarado eh. Sarado nga, sayang no? Maganda pa naman kasi maaliwalas. Kaya nga. Ito, susunod ako. Ah, sige. Uy, grabe magkarera yun ah. May mga kainan pa naman dito eh. Dahan-dahan lang tayo. Bye-bye natin. Sarado yung kusina ni Meses. Ah, ito pala. Malapit lang pala eh. Iinom ang mga batuta. O, inom. Kakain muna kami ha. Di naman pala kalayuan. Meron agad na kainan. Ano, uhaw na uhaw, Jarvis? Nandun na, Doc, yung isa nating kasama. Siguro, doon na ka magkikita. O sige, kain muna tayo dyan. Tubig-tubig lang muna to. Masaya si Nanay. Yung kaninang malungkot, masaya na. O, inom pa tubig. Jarvis, dyan ka ha. O, dyan ka lang. Kakain lang muna kami ha. O, copy. O, you know the drill. 200 ba ito? Ito yung 200. Oh, 200cc. Ay, di mas malaki ang malakas umahon. Sa akin, mas malakas yung torque niya eh. Oh, Limang gear pero may ikli yung agwat. Short, Asahin mo nga. Close ratio. Sabi ko nga kanina eh, nakatuktok ka na pero nakakabakbaka pa rin eh. Wala, sagad na yung niya, 67 eh. Pero mabilis. Mabilis pa rin, oh. Malakas ang torque nito eh. Oo. FI ba to? FI. Oh, matipid. Ayoko ng carb. Maggasolina eh. Oo, ito eh. Masaya na naman eh, oh. May lamig siya. Bermans na eh. Pero kung sabi ito, Diyos ko po. Grabe init. Lalagyan ko nga ng insulation yun at pagka mainit. Pag sa summer, ang hirap pumunta sa Odisa dahil ang daming tao niya. Wow. Ngayon wala masyado yun. All goods. Time check, 1:44 PM. At larga na kami dito. Nagkasara pa magkwentuhan eh. Ito pa isa oh, yung malaki na tuktok. Ah, hindi, mas malaki yung kaninang nakita ko na na tuktok. Ang campsite na pupuntahan natin ay dito sa may party Unisan, Quezon. Ang pangalan ay Puerto Salincapo. Ayun, doon tayo pupunta. Kaya dadaanan natin yun dito sa kanan, hindi doon sa papunta ng Bitukang Manok ha.
Ano, okay na? Oh, baka magbuhol na naman kayong dalawa dyan, ha? Tera na. Mamaya na kayo kumain pagdating ng campsite. Kumain naman kayo kaninang umaga eh. Poppy, happy? Nanay, happy? And Jarvis, super happy. Diba? Oh. Tahimik. Approaching Bondok Peninsula. O, alam nyo na to. Nakita nyo na itong lugar na to nung dito kami dumaan ni Gino. Namiss ko tong daan dito ah. May pagka-banking-bankingan to eh. Mukhang yung 500 kilometers eh. Mga ilang araw lang eh. Makukuha na kagad natin. Chechin-choy agad natin to. 176 na eh. Time check, mag-2:30. At dito na kami sa Agdangan. Hanap lang kami ng... Alam ko may 7-Eleven dito. O ayun, Alphamart na lang. O dito yung bumili si Gino ng puto. Ayun ang puto baw. Sarap tulog mo ah. Kita kita kanina. Magkano te? 80 po, sir. Nabili nga po isa. Thank you. Puto bao! O, tignan mo. Parang puto bongbong din. Oo, parang puto bongbong. Sarap yan. May palaman yan sa loob. Sarap no? Bukayo. Bukayo. Mamaya, marinjalt natin. Di pwede sa inyo to. Tatakam-takam ka pa, di pwede sa ito. Okay na, nakapamili na si Doc. Yun na lang sa palengke, pero diretso na rin tayo ng campsite. At nandito na yung mga pinamili ni Doc eh. Tara! Oh, goods! Nakita namin yung rito sa may tapat ng Alphamart. Yung simbahan yata yun. Ang ganda ng tower eh. Ano? At kayo, alam ko gutom na kayo. Mamaya pagdating doon, kakain na rin kayo. Okay, Argo. Uy, grabe. Yeah. Parang wala lang sa lubak ah. Unisan, Quezon. Time check, 3:15 PM. At yung palang papasok mismo dun sa pupuntahan nating campsite ay kung saan din na andun yung Unisan Sands. Ito, binabaybay na natin yung papasok. Wala naman sanang rough road tayo madadaanan. Kung meron man na rough road, okay lang. Masusubukan natin itong tok-tok natin. Di ba? Pero wala ko. Dire-diretso na yata ito. Simentadong daan. Ang dami ng binili ni Doc na na kakainin yung mga isda kasi ang mura daw. Tsaka gulay. Hop! Teka lang, dito na pala. Nalagpas pa tayo. Ha? Sila sa deck? Hindi, nag-ano yun. Nagbablog yun. Hanggang makarating dito sa mismong likuan, papunta dun sa campsite, ay wala namang rough road. Pero dito, mukhang nakikita ko meron. Hintayin lang namin sila sa deck. Hindi pa. Hintayin lang po natin. Oo, baka mamali na dito. Hindi niyo kung gaano karaming pinamili ni Doc. Ano? Saan ka na naman nakakapunta? Ang galing! Lapit ka siya doon sa Unisan Sun. Sa kabila ko naman sa Unisan White Sun. Pang social doon. Mahal doon. Nagsaka kasi yung daan. Nag-vlog ako eh. Sabi ko na eh. Nag-vlog yan eh. May napanood kasi akong vlog. Ang sabi, pag naliligaw ka, pag may kaliwat kanan, Kaliwa ka. Pag kaliwa ako. Langya ka. Sabi ko, nasa na yun? Nawala na naman. Nagbablog yun. Nadali ka doon. O, Jarvis, tara na. Balik ka na ron sa mo. Okay, let's go. Langya ka. Saan ka pa nag-ululusot? Ito na nga, rough road dito. Pero hindi naman siya yung tipong rough road na na matindi. Rough road nga ba o mabuhangin lang yung kalsada? Hindi pala. Mabuhangin lang pala. Kasi tabing natin, tabing dagat na eh. Mag-alas 4 na pala ng hapon. Kailangan kaagad namin na lulutuin at yung ise-set up. So sa campsite na to is nagpabook
muna si Doc Bo bago kami dumaretso dito. Ang entrance is 300 at kung kayo ay magte-tent pitching, 300 din. Pero kung halimbawang hammock, sabi naman ni Bro EJ is free. Kasi nauna na siya dito eh, nandito na yun. Yun ang isa pa natin kasama. Ayun na nga oh. Yun ba yun, naka-tent? Aliwa daw siya eh. Ang ganda ano? Oh. Ayun, nasa dulo. Mabuhangin. Oh, kaya ba? Alam mo itong buhangin. Parang hindi kakayanin ng ano rito ah. Dapat dito pala ako dumaan. Oh. Hindi, kaya. Kaya to. Ayun. Mukhang kailangan na talaga ng tulak. Oh, Dok. Dahan-dahan, Dok. Doon nandahan dapat, ayun oh. Pwede nga atras. Ayun naman kaya. Sige, tulak boss. 1, 2, 3. Ayun. Hop. Ayun, hop. Salamat. Yun, dito pala dapat ang daan. Ba't ko nga ba pinagpilitan doon sa buhangin na yun? Ang lambot ng buhangin na yun. Oh, di ba? Ayun na si Bro EJ oh. Ato, matigas. Okay, dito na. Dito na ako pwesto. Okay naman eh. Ano oras ka ba nandito, bro? Maaga ko. Dala ko dumaan sa bypass. Ang bilis ang biyahe ko. Ang bilis ang biyahe mo? Ganda ng ano natin ah. Hamok ah. Bagong-bago ah. Nakaset up ka na kagad ah. Marami tayong dalang pagkain eh. Meron din ako. Dala din tayo. Sige. Bukas may pasok ka pa. Hindi, nag-leave ako Thursday, Friday. Tapos dikit sa rest day, Saturday, Sunday. Ah. So, pasok ko na Monday. Ah, okay. So kung halimbawa palang ano na rin kami bukas, dito ka muna. Dito muna. Ah, okay, sige. Naayos ko na yung ating tuktok kung saan walang nakatapat na nyog na babagsak. Baka mamaya mabagsakan eh. Hindi natin masasabi. Nagsiset up na ako ng lamesa at saka yung upuan. Napapaisip ako kung ilalabas ko pa yung awning at saka yung tent. Pero parang wag na lang siguro. Mas masarap maghamok eh. Oh. Kasi ang daming pagsasabitan dito. Katulad nung kay Bro EJ oh. Di ba? Nakahamok na siya tapos naka-awning. Ikaw bro, hamok na lang no? Kasi pagka nag-tent pa ako, ang dami ko pang ligpitin. At least yung mga alaga ko, kahit sa tuktok naman yan matulog, okay lang naman. Sila lang sa tuktok. Siya, mag-ayos-ayos na muna ako at nang sa ganun yung makapagluto na rin kami. Ilabas ang mga gamit pang luto. O yung mga condiments natin. At eto nga pala, ang bago natin gagamiting lutuan. Ito ay from altitude. Kasi nga, nakita nyo noon dati, nung unang luto ko ng may sabaw is sikip ang mga ang mga sangkap. Ngayon, kahit madami sangkap at marami ang sabaw, kasyang-kasya na rito sa malaking to. O, 4 kami. Masusubukan natin. Yung lutuan natin. O, ready na kagad. Okay lang kayo dyan? All goods? Pakita ko pala sa inyo, itong sa paa ng aking upuan ay pinaltang ko. Parang sa ganun, hindi siya tumutusok o lumulubog sa ground. Mas maganda to. Pwede naman itong tanggalin pagka titiklopin na. Diba? Alam nyo kung kanino ko natutunan yan? Siyempre, kay Pobman. Pobman pa ba? Inampak ko yung cooking set. Ang dami pala nito. Akala ko ilang piraso lang. O may tigi-tigi sa pantakip. Ang wala lang at hindi kasama dito ay yung takore na iniwan ko din dun sa isang cooking set. Pero okay lang, pwede naman magpainit ng tubig dito sa isang maliit eh. Tapos may kasama ring mga plastic na pinggan. Ito pa. Dami kasama. Bro Jay, nag-uumpisa na kagad eh. Ayos din yung kanya eh. Paano minimalist eh. Uling. Oh. Pusit. Doon ka na rin bumili sa palengke nito bro. Halos pares lang nga lang kami na ano. Ayan ang ihawan. Oh. Di ba? Yung akin, nasunog na yung ganito kaya penaltang ko. Ah oo. Yung nabibili naman ito eh. Eto malaki to no. Tiniklop mo lang. Oh. Mas mura pa ngayon mas malaki kaysa doon sa maliit eh.
so easily can open up and let somebody close. No, I'm not one of those who is the center of attention. I'm not one of those. No. Some people might say I am afraid, but I just do things my own way. I don't know why, cause I don't like people pleasing. Bibinyagan ngayon ang ating mga gamit Ito muna, Doc. Malapit ng dumilim. Palubog na ng palubog yung araw. Ayan, yung sunset. Naang pusit. Naging bulinggit. Makaganto hindi magkasya. Anong susunod ko dito, Doc? Oh! Gulay. Tapos? Kimchi. Saka Korean paste. Okay. Ano pa ba nang sabaw to? Yung tubig? O ganyan na muna? Tatakpan ba? Okay. Hop! Hop! Cooking with Doc and John Pax. Maamoy yung yung chili paste. Lalagay ko na lahat ng kimchi. Ayan doon. Tira ko ilang kimchi na pang Cooking show. Oo, kahit ako rin. Pagkain, natututo rin na magluto bango. O sige, lagay mo na. Sama-sama na. Tapos, hintayin na itong kumulo, lumambot. Ayan, umilaw na. May kuryente na. Kanina, wala pa 5:30. Yan ang hapon. At mamaya, madilim na. Ilabas ko na kaya yung nasira yung ko pala. Yung kortina ko. Nadala ng yung aking hammock na inilagay. Pag uwi ko, saka ko aayusin to. Or kahit mamaya naman. Kaya naman yan. Nadala ko patuloy yung airbed. Di ko naman din gagamitin. Pero okay lang. Una, sa ating ilaw, syempre, outas. Wow, ito, parang kung ano i-deploy Pahina na ng Oho, sosyal. Sosyal ng ilaw. Kulong-kulo na to. O, Doc. Tikme. Kulang. Gano'ng karami? Ito. Kulang ng asukal. Hindi, meron akong tada! Para Pinoy style lang lasa. Pork and beans. Oo, pampatamis. Kasi kulang sa tamis Ito yung ko, pandaya, para tumamis. Ano? Isa pa. Isa pang? Ang dami Meron naman yata akong dalang asukal. Yun nga lang, maliit lang. Pwede na yun. Sundutin natin konting asukal. Meron dyan. Sa asin. Sarap. Sarap ng amoy. Kulang sa asukal? Yan na lang? Para pati yung tomato sauce mahabol na. Sige. Grabe sa sahog to Pero actually pwede na. Nagtataka ako dyan sa pork and beans. Panay beans na lang. Wala nang pork. Dapat ang tawag lang nila beans. Oo, beans lang. Beans and beans na lang. Beans and sachet. Parang pag bumili ka yata sa 10 ganyan, isang piraso na, isang taba pa. Alam niyo yan. Tulog ang aking mga alaga. May kakain yan. Gigising niya pagkakain. Dito ko na nilagay yung 2 ilaw. Paghain ko na muna itong mga alaga ko bago kami kumain. Nakatitig na agad Jarvis Kung gutom na. Dami niyan. Hoy, doon ka pumesto sa harap para hindi kayo sikip dyan sa likod. Tulog na tulog si nanay. Nanay, kakain na. Nagising bigla Para makakain na rin kami pagka bigay ko ng pagkain dito sa mga to. Diyan ka. Huwag ka na malikot. Bibigyan na kitang pagkain. Wait lang. Okay yung 2. Dito. Kain na. Wait lang, nanay. Ubus yan, kumain ka na. Kain na. Ba't ayaw nyo kumain? May sausage yan. Anong akala nyo? Ayan, nasa ilalim, Kumain, Jesus, thank you po. Nakarating kami dito ng safe. Magsasalo-salo kami ngayon sa aming munting pinaghandaan. At bayan nyo kami makatulog ng mahimbing. Kabiyahin ng safe uli bukas.
Salamat sa araw na ito, salamat sa Panginoon. Amen. 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 Para sa That's it. That's it. There's the soup. Ayan pala. Ayun yung pinggan na ano. Plastic, pwede yan. Tingnan natin, Dok, yan. Gulay-gulay pa. Masarap kasi yung Sarap pa. pagkain pag ano eh. May konting solo. Kusit mo. Hindi mo na tumigman. Busog ka na? Dito lang ako nakakain pag mga ganito. Paggabi na? Ikaw, bro. Soju. Soju na. Hindi nainom to eh. Pag mga call center, laging panggabi lang, ganun ba? Or meron din manga? Siguro almost 20% lang. Hmm. Australia, yung kaparehas natin yung Australia. Kasi ako yung lagi yung US. May ano ka na ano doon? Yung, ano ba? Sobrang inis na namura mo. Ilamit na ako na-terminate ako dahil sa gano'n. Hindi ako makapagpigil pagka gano'n. Meron kasi ibang Ayaw ano. mumura-murahin ako. Oo, meron kasi mga ganun, mga loko-lokong customer. Always, araw-araw may counter Yung yun. Karen na Amerikano. Yung gano'n, yung talagang Karen. Karen. From na Philippines kasi hindi mo pwede sabihin ano ko eh. Bawal Yung yun. nag-monitor, di ba? Kasi mo talaga Philippines. Para sa akin, parang call center ang pinaka mas stress kasi lahat ng problema ng sa company, ikaw ang sasalo, ikaw ang sasagot. Problema ka, kasi yung Oo. trabaho mo, tagapagay sa problema ng iba. Parang ano yun? Tapos bandang huli mo murahin ka pa, yun siya nga, hindi maayos. Sabihin mo, ano na lang sabihin mo, hindi ko mag-ayos niyan. Doon ako nag-start makapag-camping nung experience ko. Yung stress ano. Mas nakaka-stress kasi pag utak ka na pagod. Oo, totoo yan. Dami katawan eh. Naka-aircon, sarap ang upuan. Tsaka kasi, Tsaka kasi yung katawan, ang daling ipahinga. Pagkatawan, mabilis ipahinga. Yung isip, pagka napagod, damay lahat eh. Kaya akala nila ang dali nung mga isip yung gumagana. Upo lang naman kayo dyan. Kaya nga yung ano yung dati, nung nagtatrabaho pa ako. Pagka nakikita mo yung manager, mga ano, easy lang ano nito ang trabaho nito Ang laki-laki ng sahod, pero patayo-tayo lang, titingnan-tingnan ka, pero hindi mo alam. Stress ang utak na. Naka-monitor sa computer yun. Oh, ba't nawala yung ganito? Oh, ba't wala pa yung order? Sila kasi yung Natatamaan. tatamaan lahat ng ano eh, ng sumbong eh. Ayan na pag-isip ko. Mas mabuti pa palang physical na lang yung sa trabaho kaysa sa utak eh. Pero yung home service nga, yun na yung pinakagala niya. Actually, gala din sa akin yun eh. Basta nakasakay ako ng motor ko, kahit trabaho yung masaya ako. Iba pag nararamdaman mo kasi yung motor na gumagalaw sa ilalim mo eh, para kang nare-relax na utak mo. Yun nga yun, no? Masarap makarating sa lugar na hindi mo napupunta na nakamotor ka. Oo. Sasabayan mo pa ng magandang kalsada. Akala kasi ng iba, ano lang. Akala ng iba yung motor lang. Yun yung be all and all. Hindi eh. Yung napupuntahan mo ng lugar. Nakikilala mo mga bagong kaibigan, ganun yun. Minsan nga, may pupuntahan ka lang sa location na yun, hindi mo alam, may tuturo pa sa yung iba yung mga Totoo yan. Tapos pupuntahan mo naman, talaga ba? Totoo yan. Sige, puntahan ko. Mabibalat ka, ay, ang ganda pala dito. Ay, katatapos lang kumain, busog. Natatay ako. Punta kami CR ni Jarvis. Ato, galing-gala. Kanina pa nagtutumawal sa akin. Tamo, parang si Jack, gusto lahat ng puno, iihian. Tara dito. Tamo, Tsaka para makita na rin natin kung anong itsura ng CR dito sa Puerto Salingka po. Ito yung CR, nakahiwalay pala. Ayan Bawal ipasok ang sapatos. Hoy, huwag ka magulo ha. Tingnan muna natin. Okay, may tabo. Ayun, may bidet. Isa, chips muna ako. Uy, dito ka lang. Uy, Jarvis. Ang gulo-gulo mo. Natay ako eh. Sa wakas. Success. Uy, dahan-dahan. Walang yato. Napaka-energetic talaga. Pag ito si Jarvis ang kasama ko, lang niya, mapapagod ka eh. Tapos na rin kayang kumain sila. Wala ako, nagkukwentuhan na lang yan. Tsaka sumasyat-chat pa yan si Doc. Tsaka si Bro EJ. Doon, bilis. Iihi ka na naman. Talaga naman. Dito ka na lang ulit. Dito na. Huwag ka na pumunta dyan. Dito ka, halika rito. Tingnan nyo kung gaano kachismoso tong isang to. Tulog na agad si nanay. Sige, tulog lang. Ikaw. Okay na, nakain nyo na yung kailangan nyong kainin. Sarap. Ay, ito nga palang hammock ko is altitude din to. Mas mabilis siyang i-set up. Ito yung gamit ko nung Cordillera level 2 namin nila sa Dick. Ayan
Mas mabilis siyang i-set up kasi ito ipupulupot mo lang. Tapos ayan, ilalagyan mo lang yung carabiner niya. Ready to go na yan. Diyan lang. Ano bro, busog na? Hindi mo magkaintindihan. Hindi busog bro. Busog na busog. Ako nga, nagbawas na ako eh. Sabi ko, kaya ka na wala eh. Sabi ko, Dami pa eh. tagal na dyan pa. So, wala ako nagbawas na yun. Nagbawas talaga ako. Busog na busog eh. Ay meron pa. Oo, maya-maya. isda naman yan. Alas 7 na ang gabi at ang sarap ng kwentuhan namin eh. 9:40 na. 9 na ba? 9 na. Yeah. Oo nga no, alas 9 na. 9:14, promise ka. Pero ang sarap ng kwentuhan namin, di namin namamalayan yung oras eh. Eh may nakita ako dito oh. Tingnan nyo, ang laki. Oh. Di ba to naninipit? Ang laki ng ano oh. Nakakatakot eh. Oh. Buti pala hindi na ako nag-tent, baka pasukin ito eh. Sipitin yung ano ko eh. Oh, ang laki. Tama na lang pala yung hammock dito. Ay, naku, pag nakita ni Jarvis, baka habulin pa. Oh, kamusta? Tsaka natutulog? Tahimik lang pala sila, no? Oo, tahimik lang yan pagka wala namang ibang aso. 11. Alas 11:30 ng gabi. At kanina ay maaga na rin namang humiga na si Bro EJ kasi galing pa ng ano yan, ng night shift. Eh kami, katatapos lang namin nila Doc Bo, tsaka nila sa Dikmag kwentuhan ng napakasaya. Ano, Doc? Oo, para ano, for the future. Yan! Planning for the future. Yan! Mga next chapter ng ano, evolve. Dapat nag-i-evolve lagi ang ating buhay. Yan! Ang daming advice ni Doc eh. Ay, ito nga pala, papatayin ko ba to? Naliliwanagan ka eh. Oh, sige. Meron naman tayong supplementary light. Ayan. O, pang magdamaga na yan. Okay na, Doc. O, sige. Paano bro, bukas na lang ulit? Tomorrow is another day. Itong ating outtas ay iiwanan ko na to rin itong bukas. Tingnan natin kung hanggang anong oras to. O, tulog na ulit, tulog na. Lahat tayo matutulog na ha. Nanay. Asyat, dito ako sa aking hammock. Butit maganda ang panahon dito. All goods na ako dito. Always on my mind and way out of my league. You were born to be on display, and I'm hard to read. I thought of you, hoping that the ripples would make you notice me. And now you're here, sunlight on the ripples. Somehow you noticed me. Good morning. Ganda naman ng ano, paglabas ng araw dito. Oh, ano, good morning. Good morning, sarap tulog. Hoy nanay, huwag kang iihi dyan ha. Ikaw, ano, lakad-lakad tayo? Ha? Lakad-lakad? Good morning, Doc. Harap, ang lamig eh. Ang lamig, ano? Saka maganda yung beach, napansin mo. Tahimik, solo namin yung mismong campsite eh. Itong mismo, resort ba to? Hindi naman yun yun. Hindi, Roy. Roy, no? I mean, meron silang provision for cottage, pero basically, ito lang yun. Wala naman silang pool, mga ganyan, no? Mas gusto ko to kaysa doon sa mga resort na masyadong commercial. Gustong maglakad? Oh, wait lang. Inggit ako sa tuktok mo, bro. Ha? Inggit ako sa tuktok mo. Inggit ka? Goodbye. Bili ka na rin! Pakain na ako ng misis. Kailangan mag-dispose ako ng Isang motor. Oo, ang dami mo nga ng motor eh. Ano?
Oh, wait lang, lalakad na. Iba kasi pag may kasama mo yung mga alaga mo. Oo, iba talaga. Gusto ko sanang isa mo. Si Doc yun ah. Kaya lang, pag nagsama ako ng alaga ko at magkakasama tayo, Royal Rumble yun. Kasi ganyan din yung mga alaga ko, palaaway. Magulo yun. Isipin mo, ang saya na, no? Pag karuso na rin si Lasadik, ikaw, tapos ako, ang ganda tignan sa convoy, no? Tapos iba't ibang kulay, no? Puti sa akin, puti. Nilabas ko yung ating Blue Yeti AC60. Hindi ko dinala yung B80 kasi isang araw lang naman eh. Eto, oh. Nagcha-charge ngayon si Doc dito. Mas malaki yun, yung isa. Alin? Hindi, ito mas malaki. Meron siyang ano, Doc, yung isang ganito rin na ang itsura niya, pero ano lang siya, pang expand ng capacity. Para mas booster. Oo. Idudugtong siya dito sa may kaliwa. Merong ano, cable. Ilan ang charging time niyan? Ito, nung chinarge ko nung bago ako umalis, mga ano lang eh. Kulang-kulang 1 oras eh. Mabilis eh. Sulit yan. Lalo pa talagang pandalas ko mag-camping. Oo, tsaka yung pang matagalang pambiyahe na hindi ka uuwi. Fan kaya niya? Fan, oo. AC naman kasi ito eh. Ang ano yan, 600 watts. Tapos kapag ka yung, halimbawa may sasaksak kang mas higit sa 600 watts, pwede siyang i-power lift ng hanggang 1,200. Gagamitan mo na ng booster? Oo, meron lang siyang app, tapos dun may i-on yung boost niya. Ayun. Sige, Oo nga, altitude din nga pala yung binili kong hammock para doon sa pamangking ko. Kasi dati sinasama ko yung pamangking ko. Ayos ah. Ayos yan. Yeah. Para kang sanggol uli na pinag-ehele. Gusto nga nito sumakay kasi siguro tawal ng tawal to mga to eh. Kanina madaling araw may isang gustong sumampa eh. Sino yun? Si Jarvis siguro yung gusto sumampa. Nakita ko andito eh. Masarap, komportable. Ay na, lalabas na yung araw. Ano, tara tayo. Tara, wala na munang tala-tali. Huwag masyadong lalayo ha. O Jarvis, dito, halika rito, wag dyan. Tara! Dito, halika rito. Parang mahihirapan ako pag walang tali ito ah. Dito, halika rito. Uy! Ala, watak-watak eh, kanya-kanya eh, pagka walang tali eh. Kunin ko lang yung tali. Ala, takbuhan na kagad. Di ko pa naano yung tali eh. Uy! Tara dito, tara! Shhh! Jarvis! Coffee! Halika rito. Oh, sige. Ano yan? Ganda. Diba meron ditong floating cottage? Oh, tingnan ko nga yung tubig. Baka mamaya malamig na malamig eh. Ah, hindi. Sakto lang din. Tapos hindi siya mabato. Patigas naman yung buhangin, hindi siya lumulubog oh. Ayun na yung araw, lalabas na. Ay, kape! Takbuhan sila ng takbuhan. Oh, sige, laro! Saya eh. Saya ng tatlo ko eh. Uy, anong ginagawa niyo dyan? Anong inaamoy niyo dyan, uy? Inaamoy niyo yung teritoryo. Gusto niyong bawiin. Jarvis! Talagang. Sige, huwag ka masyadong lalayo, ha? Hoy, kayong dalawang babae. Nanay! Yan eh! Hoy, nanay, papi! Ano? Enjoy? Enjoy? Jarvis?
Halika rito, umuwi na yung motor dyan. Ano? Nakapagkana na. May net yan, loko. Okay na. Nakapagdumi na. Titiklop na rin ako ng aking hamok. Mabilis na may tiklop yung hamok eh. Ito mo yun, dumi ng paa nyo, oh. Hey Jarvis, tama na muna. Masyado ka namang ano dyan. Masyado kang galang-gala. Diyan lang muna ha, magpagpag. Dadala pa kayo ng buhangin. Papakita ko sa inyo kung gaano kabilis lang tanggalin itong hamok at itiklop. Katulad ng kung gaano natin siya kabilis lang din i-deploy. Ganyan lang, tatanggalin mo lang yung carabiner na nandito. Tapos, hindi mo na kailangan magtali-tali. Pulupot lang. Tapos, itong mismong hamok, ito na rin yung mismong lalagyan niya. Diba, yung parang bulsa, dito mo ipapasok lahat. Wala ka na ibang gagawin dyan. Diba? Isang maliit na parang bag na lang yung hamok mo. Tapos ilalagay mo na lang yung mga tali. Yung tali lang ang mismong aayusin mo ng maigi. Sa pag-ayos ng tali, ano mo na lang to eh. Iikot-ikot mo lang to eh. Ganito. Pag naibulunbon mo na ng ganyan, yung dalawang tali, tsaka milalagay ngayon dito sa bag. Diba? Wala nang problema. Napaka-easy mag-deploy ng hamok, unlike dati na tatali mo pa, magnanat ka pa, tapos itatali mo pa dito sa mismong ihigaan. Ngayon, di na. Mas pinabilis. Ganito lang kaliit. Diba? Altitude. Ito, binili ko to ha. Wala pa akong tent, pero meron na ako nito. Ito yung gamit ko nung Cordillera level 2 namin nila sa Dik. Kape-kape muna. Gising na rin sila sa Dik eh. Kabro EJ, kape. Hindi ka nagkakape? Pero gin. Yan. Ganda natin ng gin yung kape. Para magising-gising. Unusual yun sa Batanggenyo. Batanggenyo mahilig sa sa kape. Oo. Kakape ka ba? Ha? No. Pag nagluto ka sisig mga dalawang size na ganito, pwede na, no? Ay, ligpit na tayo, ligpit. Pack up. No. Ayo, bigla nag-low tide. Ano naman yun? May aso na naman. Tama na, pape. Bigla nag-low tide. Pagka ganito palang umaga, hanggang dumating yung hapon, low tide. Kaya tayo nalalakarin para makapaligo. Sa bahay na lang kayo maligo, no? Ako rin, sa bahay na lang din na maliligo. At malayo-layo pa ang babiyahin ni Doc pa uwi ng Tagig. Anong tinatahol nyo? Huwag na kayong tumahol. Huwag nyo nang anuhin nyo at mamaya eh. Hindi makapagtimpi sa ingay nyo yung mga aso na yun. Patulang kayo eh. Ika lang. Ayusin natin maigi ang gamit. Kayo magda-diaper ha. Hindi pwedeng walang diaper. Oh, wait lang Jarvis. Akala mo naman iiwanan to. Pagka naman na kayo to, gusto lagi lalabas. Oh, tabi. Ayan. Oh, sino nga sa trono nyo? Kung nakikita nyo, dala ko yung isang crash guard bag ko doon kay Beastie. At dito ko nakalagay yung yung aking hammock at saka yung aking kumot, yung sleeping bag. Oh, di may extra lagayan pa ako dito. Hindi pwedeng iwanan yung hammock para anytime soon pagka ganito na hindi naman umuulan, maganda panahon. Ang sarap, ang lamig. Ang lamig kanina eh. Hammock na lang yung ating gagamitin. Okay naman eh. Nasa loob naman ng tok-tok yung mga alaga ko eh. Si Doc eh, naligo na. Pero hindi na siya nag-swimming ng dagat din. Tinamad na rin na nakita ng low tide eh. Tama to yung santo oh. Chill. Oh, tingnan nyo kung gaano ka low tide. Kung kanina nakapagbasa pa nga tayo ng paa dun eh. Ngayon eh oh, sobrang layo na. Oh. Ito, parang pagka putik na yun nandito eh. Pero maganda siya pagka nandito yung tubig, di ba? Yung katulad nung kanina. Nung pagkagising pa lang natin, napakaganda. Wala, hindi na tayo makakapaligo. Next time na lang ulit. Makakabalik pa naman siguro tayo dito. Ang sarap dito ha. Solong-solo namin yung lugar eh. As in, kami lang talaga hanggang mag-alas 10 kagabi na nagkukwentuhan eh. Sarap ng kwentuhan namin eh. Ano? Ayaw mo pang umuwi, parang si Jack ah. Pero hindi naman siya nalusot sa ilalim ng tuktok para magtago. Dumi mo. Sabay ka na maligo ha. Doon ko na kayo paliguan. Para mabilis tayo. Pag napaltan na natin ang Shipa Tires 2 kahit saan na natin to isabak, medyo kahit papano nakakaramdam pa ako ng dulas dito. Noong time na namatayan ako ng makina dun sa pocket and landing point, dahil nga di pa natin gaanong kabisado yung pagdadrive dito,
nung nakapreno ako, kami ni Angel, medyo kinabahan lang ng slight kasi umatras siya. Medyo umatras, naramdaman namin. Nakapreno ako as in talagang stop yung gulong. So meaning, medyo dumudulas siya. Kaya, noong time na yun, sabi ko, kailangan ko talagang palitan ng ng gulong. Grabe yung mga singit-singit na buhangin. Pag uwi ko, anuhan ko pala to. Pasisiritan ko ng tubig para mawala yung buhangin dito. O, tingnan nyo. Panay buhangin na. O, kayo din. Tinanggal ko na yung plastic nito at sinira na nitong mga to pagka bibilang ko na ng cover. O kaya naman gagawa ni Angel ng ng sapin. Oy, mag-diaper muna bago tayo lumarga ha. Oh, kala mo naman iiwan ka. Pag si Jack gusto magpapaiwan naman. Baligtad talaga kayo, Oh, diyan ka. Oy, Kopi, sa gitna ka. Nanay, dito ka sa tabi. Oh, wait lang. Napainit ko na rin naman yung ating tuktok Asa na mo? Doon ka, doon. Halika rito. Ikaw yung mag-leash. Yan. Good boy. Bro! Enjoy. Salamat din. Next time na lang ulit, ha? Maiwan ka na muna rito. Oo, baka matuloy ako. Sige. Kung saan man lakad mo, ingat. Paalam na kayo. Mga nakatingin Paalam na. Bye-bye. Mga batuta. O nga pala, kamusta man lang sa asawa mo? Oras na ba? 8:50 ng umaga. Hanggang alas 9. At sito kasi malayo-layo pa ang kanyang uuwian. Siguro doon na lang ulit kami maghihiwalay nung nagmauban kami. Yung cross na siya ay pa Louisiana. Ako naman ay padaan ng bypass road ng Lokban. Kung saan din tayo dumanong papunta pa lang tayo. Wala na ba nalimutan? Check. Kung nakatali lahat ng gamit. Panay buhangin tayo Yung una Dok? makitang kainan, kain tayo. Doon tayo kakain? Sige. Bro? Sige. Next time na lang ulit. Kontak na lang. Salamat. Kakaroon ka na rin ito. Abangan nyo. Magtutok-tok na to. Sila sa dik. Wala nga. 213.8. Nakagad yung ating nilalakbay, yung break-in. Baka sa susunod na larga natin ito, change oil na kagad to. Siya, tara. Okay. Thank you, bro. Dito tayo dadaan sa tabi at malambot ang lupa or buhangin dyan sa may gitna. Okay. Maraming salamat kay Bro EJ and kay Lasadik. At ang sarap ng kwentuhan talaga namin kagabi. Walang humpay yung CR nga pala dito, yung sa may kaliwa, yung pinuntahan natin kagabi. And meron din ditong malapit dito sa may kanan. Ayos dito. Pag nagpunta kayo dito, solong-solo nyo. Pero mas maganda na mag-book muna kayo kasi alam ko, hindi gaano natanggap ng walk-in Kasi nga private property to Sir, salamat! Okay na kayong tatlo? Ngayon nagagamay ko na itong ating tuktok. Hindi na tayo mamamatayan or titirek sa mismong kalagitnaan ng paakyat. Kasi alam ko na kung paano magbawas at magdagdag kahit paakyat. Yung tipong hindi ako mabibitin ba. Ang babaw lang pala ng ng clutch, dapat konting piga lang. Kasi ang ginagawa ko, yung full na piga, dapat pala yung mababaw lang. Engage na kagad yung clutch kasi nun. Pagka piniga ko siya ng maigi, talagang totally disengage. Tapos pag binalik mo mismo yung clutch, ang baba ng RPM. So mabibitin ka paakyat. Pero all good sa akin, alam ko na kung paano. Tapos ang isa pa sa hindi ako nahihirapan is yung kanyang handbrake na ginawang nandito sa kaliwa ito. So pagka mag-handbrake ka, tapak lang kagad. So hindi ka nakakapa o yuyuko para kuhanin yung mismong lever dito at mag-handbrake. So dito pag i-disengage mo lang, apak ulit. At dahil bago-bago pa itong handbrake natin, hindi agad siya bumabalik. Pero hihigitin mo lang naman. Pero pag sa katagalan, yan ay kukusa na rin babalik. Kasi medyo maganit pa bago pa Reverse gear, isa sa nagustuhan ko rin talaga dito. Alam ba yan? Pakita ko sa inyo, naka-primera ako. Magre-reverse gear ako. Meron siyang tunog, tapos kagat-kagad yung kanyang reverse gear di ba? Tapos pagka ibabalik ko siya, hindi ko na kailangan na ibalik sa neutral para mag-engage yung mismo yung niya, reverse gear. Doc? Okay na? Okay, let's go. Okay. So
kung ano yung dinaanan natin ng papunta rito, ay yun din naman yung dadaanan natin pa uwi. Sana ay nagustuhan nyo ang ating unang biyahe na malayo kasama ang aking tatlong mga alaga at ibang mga kaibigan, si Doc Bo, si Bro EJ at sila Sadik na alam kong na-miss ninyo. Huwag kayong mag-alala, yung Cordillera Level 3 namin sana mangyari ng 2025. Pero syempre, kailangan muna namin ng bagong sandata, ang bagong kabayong bakal na magagamit namin at talagang hindi nakakayanin ni Beastie at saka ni Jeremiah. At sana sa oras na gawin namin yung Cordillera Level 3 namin, suportahan nyo pa rin kami ha. Dahil ibang adventure na naman na matutunghayan ninyo sa mga gagawin naming ruta ng Level 3. So paano, hanggang dito na lang muna ulit at kita-kits ulit tayo sa susunod na Tuk Tuk Life Camping and Adventures. Ride safe and stay safe sa inyong lahat. Lagi niyong tatandaan, God will always provide. Amen! Aywa! You make me feel good like no other. I just want everyone to see what I've discovered. And when I'm with you, I go higher. You lift me up, now I can see so much farther. You're my horizon. You're my horizon. Hinakita lang ako dito, kaparehas ko ng tuktok. Kulay lang oh, di ba?